Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. Ako si Eunice Samonte. Samahan niyo po kami sa balitaan sa pantalan sa loob ng 30 minuto. Hatid sa inyo ang mga kaganapang ating nakalap sa loob at labas ng pantalan. Simulan na natin ang balitaan. Sa ulo ng mga nagbabagang port balita. Finland Ambassador to the Philippines bumisita sa Philippine Ports Authority. Kalakaran at sistema sa pantalan, tinalakay. Passenger Terminal Building 2 sa Port of Dumaguete, opisyal na binuksan sa mga pasahero. Tripulante, patay matapos maaksidenteng makuryente sa barko. Port Management Offices sa bansa nagpakitang gilas sa Nationwide Sports Festival. Pagkilala sa mga natatanging kababaihan ng PPA, ipinagdiwang ngayong International Women's Month. Mga kabataang football players sa Tondo, kilalanin sa kwentong pantalan. At sa Port Patrol ni Amad, alamin kung paano maging isang port police. Yan at marami pang iba. Dito lang sa PPA ngayon. Mainit na sinalubong ni Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago ang mga kinatawan ng Finland nang mag-courtesy call ito sa PPA Head Office. Binati naman ng Finland Ambassador ang PPA dahil sa mataas na revenue na nakamit nito nitong nakaraang taon. Para sa kabuuang detalye, nag-uulat si Paul Kalayag. Nag-courtesy call kay Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago si Finland Ambassador to the Philippines, Juha Pikko, sa PPA Head Office nitong ika-6 ng Marso. Kasamang nagpulong ng dalawa, sila Assistant General Manager for Finance, Legal and Administration Elmer Cadano, Commercial Services Department Manager Attorney Mark Palomar, Corporate Planning Department Manager Angelina Lyose, Administrative Service Department Acting Manager Eric Di Maculangan at PPA Spokesperson Eunice Samonte. Kasama naman ni Ambassador Pikko ang Development Counselor ng Finland na si Tarja Quakanen. Ilan sa mga pinag-usapan ng dalawang panig ang mga kalakaran at sistema sa mga pantalan na sakop ng PPA. And obviously the point of our visit here is to show our faces and make the connection, but obviously then try to figure out how we can build on the commercial cooperation between our countries in terms of ports and Portugal. Finland is also a maritime nation. We have a big industry to do like a shipbuilding, icebreakers, cruisers. The biggest cruisers in the world are built in Finland. So PPA administers about 133 terminals. The primary terminal that PPA has jurisdiction over is the Manila International Container Terminal. And then we have Batangas also, south of Manila, which is primarily a car carrier terminal. It is also operated by Asian Terminals. Tinalakay din ang green efforts na isinasagawa ng port management offices sa iba't ibang panig ng bansa upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan ng kapaligiran. Gayon din ang pangangalaga sa kalikasan. Organization-wide, we try to adopt a green port strategy. So what we've been doing is that these are in small incremental steps. So we've tried to eliminate the use of single-use plastics. Insofar as electricity is concerned, what we've done so far is that we've adopted a solar lighting system. I'm happy that you acknowledge, Ms. Tario, also that there's a potential revenue source for ship-side connectivity to convert most of our terminals, at least those with high traffic, to solar power. We have certain facilities in the terminals, primarily the warehouses, that we can utilize the roofs to put in the panels. Binati rin ng Finland Ambassador ang PPA dahil sa mataas na revenue na nakamit nito noong nakaraang taon.
Inaasahan ang magandang relasyon ng Pilipinas at Finland pagdating sa port development ng bansa. Paul Kalayag para sa PPA TV. Opisyal na binuksan sa publiko ang Passenger Terminal Building 2 ng Port Operations Building o POB ng Dumaguete Port ngayong Marso 2024. Dahil sa bagong terminal na may mga modernong pasilidad at amenidad, inaasahang magkakaroon ng mas magandang serbisyo para sa mga pasahero na maghihintay ng kanilang biyahe sa Pantalan. Para sa balitang yan, nag-uulat si Lucy Valdez. Vertical garden, nursing area, nurse station, designated senior citizen area, at boarding screens. Ilan lamang yan sa makikita sa bagong Passenger Terminal Building 2 sa Port of Dumaguete. Opisyal itong binuksan sa publiko at sa mga pasahero nitong ang 1 ng Marso na layong makapagbigay ng mas komportableng paglalakbay sa mga pasahero at makasabay sa pamantayan ng pandaigdigang serbisyo. Sa kasalukuyan ay meron ng 2 passenger terminal building ang PMO, NOS. Ang PTV2 ng Port of Dumaguete ay isang paraan upang matugunan ang pagtaas ng bilang ng mga pasaherong dumadaan sa naturang pantalan. Ito rin ang pamamaraan ng Philippine Ports Authority upang mabigyan ng comfortable, convenient at safe travel experience ang manlalakbay na dumadaan sa naturang pantalan. Humanga naman ang ilang mga pasahero dahil sa mas maayos at mas magandang karanasan sa Pantalan habang naghihintay ng kanilang biyahe. Sa akong na-observe din sa inyong bagong mga terminal, nindot, nice, nindot po ng mga empleyado mo. Facilitate sa mga passenger, mga friendly people ang taga-neighbors. I arrived in Dumaguete like 10 days ago. Everyone was really kind and tried to help, so that was a really nice experience. Malaking tulong din ang modernong PTV para mahikayat ang mga turista at mga pasahero na maglalakbay sa pamamagitan ng sasakyang pangdagat. Lucy Valdez para sa PPA TV. Bawat barangay sa Kamaynilaan may mga basketball court na nakalaan para maging palaruan ng mga kabataan. Pero mayroong isang court sa Tondo, Manila na malapit sa North Harbor na siya nagiging lugar para dito makapag-ensayo ang mga kabataang football players. Kilalanin natin ang bumubuo ng Tondo Football Club dito lang sa Kwentong Pantalan. Futsal is, basically it's futsala, it's indoor football. So ginagawa siya sa flat surface tsaka sa ground na matigas. Big difference pero magandang developmental ang futsal for younger players. Ako nga pala si Coach Mark Dennis Balbin, head coach ng Tondo Football Club, and this is our initiative. Yung initiative namin as Tondo FC started 2011. We started as a team muna. Sumali kami sa competition. And then 2012, sabi namin, it's time na kailangan mag-develop na tayo ng mga next generation of football players. So nagturo na kami ng 2012. Pagdating dito sa basketball court na to, magandang development to para at least sa kanila tumataas yung confidence nila, tumataas yung bilis ng decision making nila, tumataas yung skill level nila sa pagkontrol ng bola. And not only that, kasi nasanay na kami dito sa barangay court, yung initiative namin is nag-grow din as community. Around this barangay, alam na nila na may football program. The main goal is to educate the players and give them more opportunity in life. Hindi lang natatapos yung paglalaro dito sa court na to. Kailangan they have their own dream na makapag-aral sa university. Kasi alam nyo na, dito sa mundo ng Tondo, mahirap makapag-aral sa mga prestigious university without the help of scholarship. We're giving them this opportunity
para ma-recruit sila, maging university scholars sila. Some of the players who graduated from our program are now in Woodrow's, De La Salle University, Raya Inspire, De La Salle, Sobel, Enderan Colleges, Treston Colleges. Naging national team players, nakasali na sa Street Child World Cup. Last 2022, nakasali ng Street Child World Cup yung ilang manlalaro ng Tondo FC. We can say na there are talents here in Tondo, Manila. We can say na these players grew up playing with us. We can say na hindi dahil sa Tondo FC, mararating nila yung mga international levels. And they're bringing the name of Tondo kapag ka naglalaro sila sa ibang competition. Well, hopefully in the next year to come, we can still improve our program. We can hire people to help us out. Makapag-conduct kami ng mas maraming futsal program sa mga barangay court. And we can conduct our own league. We can participate din sa mga semi-professional league sa futsal. And we can produce more futsal players. And hopefully you guys can support us. Support our social media and our movement. We have YouTube channel, Facebook, Instagram, and TikTok. So follow us, Tondo Football Club. Agad na nagatid ng tulong ang mga tauhan ng Port of Virac nang makuryente ang isang tripulante ng barko sa nasabing pantalan nitong ika-4 ng Marso. Ayon sa ulat, abala ang biktima sa paglilinis ng barko nang bigla na lang itong nangisay. Para sa kabuuang detalye, nagbabalita si Ken Pagapong. Naisugod pa sa ospital ang isang tripulante matapos itong makuryente sa pinagtatrabahuan nitong barko na nakadaong sa Port of Virac sa Catanduanes nitong 4 ng Marso. Dead on arrival ang biktima na hindi na pinangalanan na tripulante ng LCT Conception Faith. Ayon sa mga kasama ng biktima, abala silang naglilinis sa barko nang bigla na lang nangisay at bumagsak ang kanilang kasamahan. Napag-alaman nila na nakuryente ito mula sa isang live wire. Agad nilang inalarma ang security guard at port police ng Pantalan. Pinagbigay alam naman nila ito sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office upang dalhin sa pinakamalapit na ospital. Ken Pagapong para sa PPA TV. Nakisaya at nakipagpaligsahan ang iba't ibang miyembro ng Port Management Office sa bansa sa pagbubukas ng Nationwide Sports Fest na dinaluhan ng mga port managers at personnel ng masayang aktibidad na ito. Ang balitang yan ihahatid ni Jel Manalo. Opisyal na sinimulan ng mga port management offices sa bansa ang Nationwide Sports Fest sa taong 2024. Bahagi ito ng 50th milestone anniversary ng Philippine Ports Authority. Unang nagbukas ang Southern Luzon Cluster na kinabibilangan ng PMO ng Mindoro, Marquez, Batangas, Bicol, Masbate at Palawan. Sunod ding nagpakitang gilas ang Northern Mindanao Cluster na Misamis Oriental Cagayan, Agusan, Surigao, Misamis Occidental Ozamis at Lanao del Norte Iligan. Samantala, sabay namang nagbukas ang Southern Mindanao Cluster na kinabibilangan ng PMO Davao, PMO Zamboanga del Norte, PMO Soc-Sargen at PMO Zamboanga. Kasama rin ang North Luzon Cluster Sports Fest na binubuo ng PMO NCR North, Bataan Aurora at Northern Luzon. Ipinakita ng mga piling empleyado ang kanilang husay sa iba't ibang sports gaya ng basketball, badminton, billiards, darts, table tennis at volleyball. Bukod sa tagisan ng galing, lakas at liksi sa iba't ibang mga laro, unang beses ding nasilayan sa kompetisyon ang e-sports o mobile games. Sa pamamagitan ng mga aktibidad na ito, naipapamalas ang sportsmanship, camaraderie at talento ng mga empleyado ng PPA. Jel Manalo para sa PPA TV. Hindi nagpahuli ang mga Port Management Office sa pagdiriwang ng International Women's Month ngayong buwan ng Marso. Naglatag ang iba't ibang PMOs ng mga aktibidad na layong mabigyan ng pantay-pantay na pagkakataon at karapatan ang mga kababaihan. Si Cara Perdito nagbabalita. Babae ako.
kaya ko. Babae ako at ito ay ipinagmamalaki ko. Babae ako at matapang ako. Babae ako, empowered ako. Babae ako, determinado ako. Babae ako, matapat ako. Babae ako, maabilidad ako. Babae kami. Nakiisa ang iba't ibang Port Management Office ng Philippine Ports Authority sa pagdiriwang ng buwan ng mga kababaihan na may temang lipunang patas sa bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan patutunayan ngayong Marso taong 2024. Nagsagawa ng oath-taking ang mga personal ng PMO Davao Gender and Development Focal Persons at Men Opposed to Violence Against Women Everywhere Chapter, kasunod ng isang Zumba activity na isinagawa din sa PMO Negros Oriental Siquijor at PMO NCR South. Inilahad naman ng PMO Misamis Oriental Cagayan de Oro God Focal Persons at PMO Negros Occidental Bacol Banago Bredco ang mga interactive na workshop o pagsasanay para sa mga babaihan nito. Samantala, nagtayo naman ng booth ang PMO Palawan God Focal Point na may layong magbigay ng God tote bag sack sa mga pasahero na nasa pantalan. Nakisa naman sa isang city-wide motorcade ang PMO Lanao del Norte Iligan habang nagsimula naman ang restoration ng Greenbelt Zone sa loob ng pantalan ng PMO Bataan Aurora. Namigay naman ng tsokolate ang PMO Zamboanga sa mga babaeng pasahero na naghihintay sa pantalan habang hygiene kits naman ang pinamahagi sa PMO Western Leyte Biliran. Nagtayo naman ang PMO Agusan ng Bazaar for a Cause na naglalayong makatulong sa mga napiling benepisyaryo ng mga kasamahang kababaihan na kasulukuyang nakikipaglaban sa breast cancer. Nagsagawa naman ng PMO Eastern Leyte Samar ng mga palaro na may temang nakatuon sa kahalagahan at iba't ibang tungkol na ginagampanan ng mga kababaihan sa lipunan. Nakibahagi naman ng PMO Northern Luzon sa Kini-Kini Parade na isinagawa sa Ilocos Norte. Nagkaroon ng film showing sa pantalan ng PMO Masbate na layo ipakita ang mga nag-iambag ng mga kababaihan sa lipunan. Karamihan sa mga nakibahagi tulad ng PMO Bicol at PMO Marquez ay nihikayat ang mga empleyado nito na magsuot ng kulay lila na polo shirt bilang pagsuporta sa nasabing pagdiriwang. Patuloy ang PPA sa pagsuporta ng mga aktibidad na naglalayong isulong ang karapatan ng mga kababaihan at magkaroon ng pantay na oportunidad para sa lahat. Karampay dito para sa PBA TV. Port Patrol, paano nga ba maging isang port police? At ano ang mga kailangan nilang pagdaanan na pagsasanay? Yan ang inalam natin sa pamamagitan ng Port Patrol ni Ahmad. Hindi madaling trabaho maging isang port police. Bilang bantay sa pantalan, pinapanatili rin nila ang seguridad at kaligtasan ng mga pasahero. Ngunit, paano nga ba maging isang port police? Ano ang mga kwalifikasyon upang mapabilang dito? Abangan lang yan dito sa Port Patrol ni Ahmad! At magandang araw po mga kapantalan. Andito na naman tayo sa bagong episode ng Port Patrol ni Ahmad. So ngayon po, pag-uusapan naman natin ano nga ba yung mga qualifications, paano maging port police, ano yung mga kailangan nila, paano yung training, saan sila nag-training, para i-explain nyo yung lahat sa atin ngayon. So pakilala po kayo. Hello, I am Port Police Officer 2, Jeric Seco from Head Office, SRT. Special Reaction Team. Paano po ba maging port police? Ano po yung mga qualifications? Madali lang naman. Kailangan lang dito is meron kang eligibility. Second level, yun nga yung civil service, professional o kaya PRC license. Kailangan din 4-year graduate course ka at ipasa mo yung pre-placement exam ni PPA. Papasarin mo rin yung technical exam ng port police at saka yung agility. Pag ikaw na yung nakuha, maghintay ka lang ng appointment mo, due for training ka na. So, gaano po katagal yung hihintay nila after technical exam and then agility bago po para makapasa na po sa training talaga? Depende po yun, kasi meron ding sa iba't ibang PMO, hinihintay po natin yung plantilla position na ma-fill in. Tapos, pag nakuha na natin yung number of personnel, magre-request na po tayo ng training. Sama-sama po sila, isang batch para i-train po natin sila para maging full-fledged port police personnel. After po nun, yung training, saan na po ginaganap yung training po? Ang training natin, ginagawa natin ngayon, meron tayong training facility sa La Union, sa Point Poro, San Fernando City, La Union. Meron din dito sa Manila, ito dito sa PPATI. So, gaano po katagal yun, yung training? Mga ilang months po? Nag-duration ng training talaga, yung basic port police training,
is 30 days. Meron po tayong mga advanced training, dito na po kinakandak sa Manila. Meron din sa Zamboanga. Dapat ikaw mismo na nag-a-apply dito, alam mong kaya mo. Dapat mentally or physically fit ka. Kasi nga undergo ka ng training. So when it comes to gender, pwede po ba yung babaeng port police to apply? Lahat po, even the LGBT is very well represented sa port police personnel. At all age, anong height, anong gender, ethnicity mo, religion, pwede ka po mag-apply. Basta buo ang loob mo, willing ka, mentally and physically fit ka, tanggap ka po dito. May need ba silang bayaran? May need ba silang application fee ba? Wala po. Pag nakuha ka na po kasi as port police personnel, yun nga po, yung plantilla na na-fill mo na position, isa ka na pong apprentice port police. So, bali, dito ka na po nagtatrabaho sa PPA as bilang isang port police personnel. Ngayon, maghihintay ka lang na tawagin for training. Wala ka pong babayaran doon. So, curious lang ako sa mga uniform nyo, sir. Parang kasing, anong ibig sabihin nun depende, iba-ibang outfit ng mga uniform ng mga port police natin? Meron po kasing mga type yung uniform ng port police personnel. Yung type A, yun po yung GOA o yung General Office Attire. Sinusuot po yun ng every port police personnel pag wala namang heightened alert in the ports. Ito naman po is yung BDA, Battle Dress Attire o BDU, Battle Dress Uniform. Ito ang sinusuot ng mga port police personnel during heightened alert. May mga uplan, uplan Pasko, uplan Undas, uplan Balik Eskwela, mga ganun, no? Marami kasing gustong mag-inquire ng mga, para maging port police. So, sabihin na po kung sino pwedeng i-contact, saan po sila pwedeng lumapit. Meron na po tayong online recruitment. Punta lang po sila sa ppa.com.ph, tapos sa career section doon, hanapin nila kung anong gusto nila yung position. Nakalagay po doon sa entry level ng port police, yung Industrial Security Officer o yung Civil Security Officer C. Yun po yung mga item na pang port police. So sa mga willing mag-apply, gumawa lang po sila ng account sa online recruitment portal ni PPA, submit nila yung mga papers nila, at i-click nila kung ano yung gusto nilang applyan doon. Maghintay lang po sila ng reply ng Human Resource Department natin dito sa PPA, at pag nakuha naman po sila, hintay na lang po sila due for interview, exam, and other things. So ano na lang po yung mga may papayo nyo sa mga susunod na mag-a-apply bilang port police po? Ayun, kailangan lang naman dito buo ang loob mo, ano? Kailangan ikaw mismo, ayun nga, mentally and physically fit ka. Dapat wag kang matakot kasi as port police officers, normal na magkaroon tayo dito ng kaaway kasi meron tayong huhulihin, meron tayong iimbestigahan, at meron tayong kailangan mag-impose ka ng authority sa mga tao, yung mga lawless elements na yan. So, kailangan talaga buo ang loob mo dito. Okay, maraming salamat po ulit, Sir Seco. For sure, marami kami natutunan, and yung mga viewers natin, malalaman na nila kung paano nga ba mag-apply bilang isang port police. Yun lamang po. Okay, thank you. Thank you po. Ang ating mga port police ang nagsisilbing bantay sa ating mga pantalan. Hindi biro ang kanilang mga responsibilidad at trabaho para sa ating bansa. Kaya naman saludo tayo sa ating mga port police. Magkita-kita tayo sa susunod. Dito lang yan sa Port Patrol ni Amad. At dito po nagwawakas sa makabuluhang talakayan ng mga mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng pantalan. Manatili po tayong ligtas at mag-ingat po sa ating mga biyahe. Inaabisuhan po natin ang mga kababayan natin na laging i-check syempre ang PPA social media accounts para oras-oras updated kayo sa kalagayan ng inyong mga biyahe. Makakaasa po kayong naka-standby at laging alerto ang mga kawani ng PPA. Dahil naniniwala tayong sa PPA, ang pagbangon, pag-unlad ay abot na. Ako po muli si Eunice Samonte at ito ang PPA Ngayon.